Kailangan pa po natin ng 3,000 watch hours. Bagong bukas na channel. Isang dating benepisyaryo na hindi good terms sa Kalingap Foundation. May sapat na ba siyang watch hours para ma-monetize? O baka sapat na ba ang kaniyang live stream kaninang umaga para sampahan siya ng kaso? Alamin natin ang malisyosong katotohanan, mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. Okay, ka-star, magandang araw. Gaya ng nakapost sa live capture na ito, ngayong umaga May 6, 2026, ay nag-live video ulit itong dating benepisyaryo ng Kalingap. Ito yung parehong tao na nagpatulfo sa founder before, pero hindi naman pumabor sa kanya ang mga pangyayari. Ngayon, bumuo siya ng YouTube channel at nag-effort mag-live kahit hindi nagpapakita ng mukha para sana makumpleto yung watch hours para ma-monetize. Ito ang nakakaintriga, may pamagat. Yung live niya na nakakatakot po ang lindol, dami po bitak dito sa bahay. Noong una, akala mo simpleng kwento lang ng lindol. Pero habang tumatagal, nagbigay ng comment ang isang kilalang kritiko ng foundation at sinang-ayunan ito ni Vianzi. Naku, substandard pa naman yata yan, sabi niya kapreso. Ang komento ay tila ba malisyoso laban sa kaniyang dating foundation, subalit binasa niya ito at sinang-ayunan. Oo nga kuya ang daming naging Ang comment ay tila ba isang implication ang daming naging bitak po baga dito sa amin. ng substandard na gawa sa bahay na bigay ng Kalingap Foundation na agad niyang inaffirm. Ito po ay isang educational video reaction na may layuning ipakita ang karapatan ng sinuman katulad ng Kalingap Foundation laban sa anumang malicious statement. Sabi niya, kailangan pa niya ng 2,000 or 3,000 watch hours. So far, may mga nanonood naman sa kanyang live audio kahit walang video. Pero ang tanong natin ngayon, dahil sa mga binitawan niyang salita, habang naghahabol siya ng watch hours, pwede na ba siyang kasuhan ng Kalingap Foundation? Delikado ba ito sa cyber libel? Bago natin tuluyang himayin yan, isang mahalagang disclaimer. Ang video po na ito ay isang logical analysis video lamang at ang tanging layunin nito ay para sa educational purpose para sa publiko. Wala po itong balidong legal basis. Kung sakali naman na may gustong magkaso, kailangan pa rin po nilang magtanong at magkonsulta sa totoong abogado o sa mga legal professionals. Upang masuri natin kung may batayan para sa kasong libel, libelo o cyber libel, kung ito ay ginawa sa isang live stream o online platform, kailangan nating ihimay ang mga elemento ng batas sa Pilipinas, partikular ang Revised Penal Code Article 353 at ang Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act No. 10,175. Sa ilalim ng batas, ang libelo ay isang pampublikong at malisyosong pagbibintang ng isang krimen, bisyo o kapintasan na may layuning sirain ang reputasyon ng isang tao o organisasyon gaya ng Kalinga Foundation. Narito ang malalim at komprehensibong pagsusuri sa sitwasyon ni Vianzi at ng kritikong vlogger. Isa, ang mga elemento ng libelo sa sitwasyong ito. Para mapatunayan na may libelo, kailangang makumpleto ang 4 na elemento. Suriin natin kung pumasok ang dialogo ni Vianzi at ng kritiko rito. A. Imputasyon ng isang kapintasan, krimen o depekto, defamatory imputation. Ang sabi ng kritiko, sinabi nitong substandard ang gawa ng Kalinga Foundation kaya nagbitak-bitak. Ang salitang substandard ay nagpapahiwatig ng kapabayaan, panloloko sa publiko o pagtitipid sa materyales na maaaring lumabag sa National Building Code. Ito ay isang seryosong akusasyon laban sa kredibilidad ng isang foundation. Ang sabi ni Vianzi, ang pagsagot niya ng oo nga po ay isang tahasang pag-ayon, affirmation sa akusasyon ng kritiko. Sa mata ng batas, ang pag-ayon sa isang mapanirang pahayag ay pag-ampon, adoption sa mismong paninira. B. Paglalathala o publikasyon, publication. Pagsusuri. Dahil ito ay ginawa sa isang live stream, pasok na pasok ito sa elemento ng publication. Napanood ito ng mga netizen, may mga nag-comment at posibleng may mga nag-record o nag-share. Dahil ito ay ginawa online, ito ay mas mabigat na krimen na tinatawag na cyber libel. C. Pagkakakilanlan ng biktima, identifiability of the victim. Pagsusuri, malinaw na tinukoy kung sino ang binabatikos ang Kalinga Foundation o Kalinga Party List, probinsya ng Kalinga depende sa eksaktong konteksto ng proyekto. Hindi kailangang pangalanan ng mga tao sa likod nito, basta't natukoy ang institusyon na nagpatayo ng bahay, sapat na ito. Di mali siya, malice. Ito ang pinakamahalagang bahagi. May 2 uri ng malisya, malice in law, ipinapalagay ng batas na malisyoso ang isang paninira at malice in fact, may intensyong manira talaga. Ang kritiko, kung alam ng kritiko na lumindol pala na isang act of God o natural na kalamidad, ngunit pinilit niya pa ring ianggulo na substandard ang pagkakagawa para lang sirain ang foundation, mayroong malice in fact.
Ginamit niya ang sitwasyon upang magbintang ng walang sapat na ebidensya o pagsusuri mula sa mga eksperto, gaya ng mga engineer. Si Viance, bilang benepisyaryo na nakatira mismo sa bahay, alam niya ang katotohanan na lumindol. Ang pagsang-ayon niya sa kritiko para palabasing substandard ang bahay sa kabila ng alam niyang lindol ang sanhi ay nagpapakita ng bad faith o masamang intensyon. Ipinapakita nito na may animus injuriandi, intensyong manakit o manira. 2. Sino ang pwedeng sampahan ng kaso? Kung magdedesisyon ang Kalinga Foundation na magsampa ng kaso, maaari nilang kasuhan ng 2 tao. A. Ang kritikong vlogger, principal by direct participation. Siyang nagpasimula ng mapanirang pahayag, defamatory statement. Ang kanyang komento o pahayag na substandard ng walang basehan kundi ang sarili niyang espekulasyon ay may tuturing na irresponsableng pamamahayag na may halong mali siya. B. Si Viance, principal sa pamamagitan ng pag-ayon conspiracy. Maaaring maging depensa ni Viance na sumagot lang siya o nadala lang sa emosyon. Subalit, sa batas ng libelo ang pagpapatibay sa isang maling akusasyon habang alam mo ang katotohanan ay nagiging sanhi upang ituring kang katuwang sa paninira. Ang kanyang salitang oo nga po ay nagkumpirma sa kanyang mga manonood na totoong substandard ang bahay na naging dahilan upang mapaniwala ang publiko. 3. Ang depensa ng fair comment, katanggap-tanggap ba? Maaaring idepensa ng kritiko o ni Viance na sila ay nagpapahayag lamang ng kanilang opinyon. Freedom of speech fair comment, lalo na kung ang Kalinga Foundation ay isang pampublikong figura o tumatanggap ng pondo mula sa publiko. Gayunpaman, ang fair comment ay may limitasyon. 1. Dapat ito ay nakabatay sa tunay na mga katotohanan, true facts. 2. Sa sitwasyong ito, ang katotohanan ay lumindol. Ang pagbaluktot sa katotohanan ito upang palabasin na kasalanan ng foundation ng BITAC ay hindi na fair comment, ito ay manipulasyon ng katotohanan, distortion of facts. Tandaan, ang pagtukoy kung ang isang gusali ay substandard ay nangangailangan ng ekspertong opinyon mula sa mga lisensyadong engineer o structural inspectors. Ang paghula o paggigiit nito sa isang public livestream ng walang hawak na structural report ay isang irresponsableng akusasyon na pasok sa kahulugan ng mali siya. 4. Konklusyon. May batayan ba ang kaso? Oo, may malakas na batayan, probable cause, para sa kasong cyber libel. Ang naging takbo ng usapan ay nagpapakita ng mga sumusunod na elemento ng isang malicious and libelous statement. 1. Binigyan ng maling kulay ang epekto ng lindol upang palabasing irresponsible o mandaraya ang foundation. 2. May pagbintang ng negatibong kalidad, substandard, na nakasisira sa reputasyon ng organisasyon. 3. Ginawa ito sa isang pampublikong platform, livestream, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon. 4. Nagkaroon ng sabwatan, conspiracy sa paninira ng sumang-ayon ng mismong benepisyaryo na si Viance sa maling akusasyon ng kritiko. Kung may sapat na video recording, screen record ang Kalinga Foundation bilang ebidensya, maaari silang dumulog sa Cybercrime Division ng NBIO sa PNP Anti-Cybercrime Group ACG upang formal na maghain ng reklamo laban sa dalawang partido. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin.